sa kabilang banda. Sa wakas, ngayong araw na natatapos ang pagbibilang ko. From 15 days to 0, just like that. The wait, the anticipation, the self-restraint, it was all about to come to an end. Kagabi nga halos hindi ako nakatulog sa paghihintay ko sa araw na to. Paikot-ikot ako sa kama, iniisip paano nangyaring lahat ng yon sa araw na kami ni Fiang ay magiging isa, kahit na alam kong arranged marriage lang ang setup namin. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa dressing room na kinaroroonan ko, tila kabado at bahagyang nanginginig ang kamay. Ngayon alam ko na anong nararamdaman ni Ashton nung ito ang kinasal. Ang nerbiyos, hindi biro guys. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko sa pamamagitan ng ilang pagbuga ng hangin. Di naman ako sa ceremony kinakabahan eh. It was about everything that came after. The long wait, the boundaries we'd set, it was all behind us now. Bumalik ang isip ko sa bawat sandali ng pagpipigil. Sa tuwing kailangan kong ipaalala sa sarili ko na maghintay hanggang sa mismong araw na to, and now, here it was. Tahimik ang buong kwarto nang makarinig ako ng katok sa pintuan. A moment later, it swung open, revealing my two identical twins, Ashton and Indra, both grinning widely like they were up to no good. I could already tell that they had something planned. "How's the groom?" Nakangising tanong ni Ashton habang si Indra naman humakbang papalapit sa akin. Sinulyapan ako mula ulo hanggang paa. Hindi kami nakapasok dito. Ramdam na namin ang kaba mo, mga 3 kilo. Pangaasal ni Indra na natatawa pa. Abay, sinong hindi kakabahan? Feeling ko kasi kapag nakasal na kami ni Fiang, hindi ka na mawawala sa kanya. Naiiling na tumawa si Ashton. Ikaw ba ang hindi makakawala? O si Fiang ang hindi mapakakawalan? Panunokso pa nito, na agad din sinang-ayunan ni Indra. Right! Akala mo ba hindi namin napapansin ang ligkit ng tingin mo kay Fiang? Ilang segundo nang lumipas, may kinuha si Ashton mula sa bulsa nito at iniabot sa akin isang maliit na itim na tableta. Here, take this. It'll help with the nerves. Anitong parang normal na ang pagbibigay sa akin ng mystery pill. Pinagmasdan ko na may pagdududa ang itim na tableta sa ibabaw ng palad ko. What's this for? Tanong ko. Pero instead na sagutin nila ako, dinampot ulit ni Ashton ang pill sa palad ko. Bago ako makapagprotesta, he practically showed it into my mouth, not giving me a chance to react. Si Indra naman ang sumunod at mabilis din na lumapit sa akin. May hawak itong bote ng mineral water at dinala iyon sa bibig ko para ipatungga sa akin. Kaya naman kahit hindi ko pa alam kung anong klaseng pill iyon, naranok ko na dahil sa kalokohan nila. Peste kayo? Ano ba yun? Inis kong tanong matapos ko nga iyong malunok. Imbes na sagutin ako, humakbang na sila papalayo. Palabas na ang dalawa sa dressing room nang huminto si Indra sa tapat ng pinto at nakangisi akong nilingon. Pampainit at pampagana yan. Thank us later. Good luck. Anito. Bago pa ako makasagot, naisarado na nito ang pinto. As the ceremony began, nakatayo na ako sa altar habang mabilis ang tibok ng puso ko. Dahil sa magkahalong excitement at kaba, lumakas ang tugtog ng musika at ang lahat ng mga matay napalingon sa pasilyo nang si Fiang ituluyang pumasok, her father's arm securely linked to hers. Pero habang naglalakad ang dalaga, hindi ko maiwasang mapuna ang tensyon dito. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi to mukhang masaya. Halatang pilit na pilit ang bawat paghakbang ni Fiang. Each one seemed weighed down by an invisible burden. I could see the uneasiness in her eyes, especially when they briefly flickered towards her father, who walked with an air of pride that felt misplaced. Halatang hindi ito komportable sa presensya ng daddy nito, at hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa kabila ng discomfort na nagmumula sa kanya, natamaan ako sa kanyang kagandahan. Ang mahabang wedding gown na suot nito ay perpekto na yumayakap sa figura nito. It was everything she deserved. A vision of elegance that could make anyone pause. Habang palapit to sa direksyon ko, hindi ko maiwasang malungkot para dito. Di ko alam ano pang tumatakbongin sa isipan nito. I wanted to reach out and ease her worries to let her know that I was here for her. But all I could do was stand there, my eyes locked on her, willing her to see me as a source of comfort rather than another source of pressure. Nang tuluyan na tong nakarating sa harapan ko, ay nasulyapan ko na malapitan ang mukha ni Fiang, and I caught a glimpse of her expression,
an amalgam of resignation and something else, something that felt almost like fear. Pero pinilit kong ngumiti sa kanya para iparamdam na wala itong dapat ikabahala. Wala nga ba? The ceremony moved forward smoothly, but I could feel the tension simmering between us. When it came for the time of the vows, I spoke mine with as much sincerity as I could master. Sa totoo lang, hindi ako sanay magpakaseryoso. Hindi bagay sa akin pero ngayong araw, kailangan ko yon gawin. I, Indigo Castagna Azuma, take you, Fiang Conrado, to be my lawfully wedded wife. I promise to stand by your side, in good times and in bad, to cherish and protect you, and to be faithful to you always. She followed with her own vows, her voice steady but her eyes giving nothing away. Walang kaimo-emosyon sa mukha ni Fiang, bukod sa halatang napilitan lamang to. I, Fiang Conrado, take you, Indigo Castagna Azuma, to be my husband. I promise to respect, support, and be faithful to you through all the ups and downs that come our way. With that, we exchange rings, at nang sinabi ng pari na, "You may now kiss the bride." Peste, kumabog ng matindi ang puso ko. Walang harong biro. Itong sandaling hinihintay ko, ang sandali na tuluyang mahagkan si Fiang ng walang pag-aalinlangan. Nang walang pagpipigil. Matagal ko na tong gusto ang hagkan to. I had imagined what it would feel like to finally press my lips to hers, at nang matikman ko anong lasa nun. Pero ngayong nakatayo ako sa harap ni Fiang at may karapatan ng gawin, hindi ako makakilos. Para ko nagyelo sa kinatatayuan ko. Unti-unti kong inangat ang belong tumatakip sa mukha ni Fiang habang bahagyang nanginginig ang kamay ko. At nang lumantad sa akin na maganda nitong mukha, nagbaba ako ng tingin sa labi niya. Naparanok ako ng pagmasdan ko yon. Fiang's lips looked almost too perfect. Kahit kabado, yumuko pa rin ako para hagkan to. Ngunit ang hagkan na pinangarap ko na isa dapat malalim at madamdamin ay naging mabilis lang. Awkward smack dahil peste naman pati labi ko nanginginig. What was wrong with me? I had imagined this moment 100 times and now here I was, completely blowing it. Makalipas sa ilang sandali, sabay kaming dumating ni Fiang sa venue. Naabutan namin doon ang pamilya namin, mga kaibigan at mga bisita. The venue was stunning, a well-known hotel decorated to perfection for our special day, but despite the grandeur around us, I could sense the tension in the air. Nakatayo si Fiang sa tabi ko, pero pakiramdam ko sobrang layo nito. Alam kong hindi siya labas na masaya dahil dito. Fiang, pabulong kong tawag dito. Napilitan pa akong yumuko ng bahagya para lang makabulong sa tenga nito. Pwede bang ngumiti ka naman sa mga bisita? Kanina ka pa seryoso at nakasimangot. Sinamaan niya lang ako ng tingin. Wala ako sa mood, Indigo. Kung gusto mo, ingiti mo na lang ako para sa kanila. Alam ko wala ka sa mood. Kanina pa sa entrance mo sa church, halatang may sanib ka na eh. Pero hindi ka ba nahiya sa mga bisita? They're all here to celebrate us. Just a few smile won't hurt. We can pretend for a bit, right? Napabuntong hininga si Fiang sabay irap sa akin. Mamaya na ako mag-pretend. Kailangan ko munang pumunta saglit sa restroom. Gusto mo, samahan kita? Tagataas ng wedding gown mo para hindi ka mahirapa. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang lungayin niya ako at simpleng hinaplos kunwari ang buhok ko para lang itapat sa akin ang gitnang daliri nito. Bahagya akong nangiti at napailing. Habang wala siya, inabala ko ang sarili sa mga bisita namin. But as the minutes ticked by, I couldn't shake off the nagging feeling in my gut. Sinulyapan ko ang relo at napagtanto walang minuto na tong wala. Bakit ang tagal naman? At dahil di ako mapalagay, napilitan akong mag-excuse muna sa ilang bisita para puntahan si Fiang sa restroom. But she wasn't there. Bigla nanikip ang pakiramdam ko. May nakita akong hotel staff na nakatayo malapit sa entrance ng function hall, kaya't lumapit agad ako rito at nagtanong, "Alam mo ba ako sa nagpuntang asawa ko?" Walang alinlangan niya akong sinagot at sinabi, lumabas ng garden si Fiang. Naikayom ko ang panga at dumiretso sa garden. Habang papalapit ako, I saw her. Nakatayo malapit sa pool habang hawak nito ang phone at nakatutok yon sa tenga. Tila ba may kausap. Nakatago ang mukha ni Fiang sa anino ng mga ilaw sa hardin. Di ko rin masulyapan ang mukha nito dahil nakatalikod to sa direksyon ko. Pero dahil sa paraan ng pagsasalita ni Fiang, napatigil ako sa paglalakad. Wala sa sariling humakbang ako papalapit dito. Maingat lang, dahil ayokong malaman niyang narito ako. Nang makilapit ako, mabilis kong inabot ang telepono sa kamay niya bago pa nito makapag-react. Bumungad na sa mukha ni Fiang ang pagtataka.
Without looking at her, napatingin ako sa screen at doon, uminit ang dugo ko. Elias! Kausap nito ang ex-boyfriend nito. Peste! Bumuntong hininga ako at halos hindi ko nakontrol ang galit na bumulusok sa akin. Before I even knew what I was doing, my hand tightened around her phone. Kulang na lang masira yon sa higpit ng hawak ko at sa isang iglap, mabilis kong tinapon ang phone nito sa pool. What was that for? Ngayon, patas na kami. Dahil hindi lang mukha ang namumula sa inis, maging ang sa kanya. Anong what was that for? Fiyang kakakasal lang natin, kinakausap mo na agad yung ex mo? Ilang oras pa lang nakalipas, nakalimutan mo na yung vow mo? Ano bang meron sa lalaking yon? Malaki ba ang kasangga niya at hindi mo maiwan? Fiang's POV. Nang umalis sa mga bisita, nagkaroon si Indigo ng pagkakataon na ipagpaalam ako sa pamilya ko at pamilya niya. Di na rin to nag-aksaya ng oras at agad niya akong inakay papunta sa elevator. Mahigpit ang hawak ito sa braso at alam ko dahil yon sa galit nito. Bawat hakbang mabigat ang tensyon. The atmosphere between us had shifted dramatically after what happened at the garden. Sinubukan ko mag-explain sa kanya pero bago ako magsalita, hinigit niya ako pabalik sa venue at sinabing humanda raw ako sa kanya mamaya. At alam ko ngayon na ang oras na yon. I knew exactly where we were headed, to the suite booked for us here at the hotel. At ngayon palang kinakabahan na ako. Sinulyapan ko si Indigo umaasa na makikita ko kahit katiting na lamyos sa ekspresyon nito. Ngunit matalim ang tingin habang nakatutok sa harapan. He was angry, no doubt about it. At di ako sigurado kung paano magtatapos ang gabing to. Sasaktan ba niya ako? Pagbubuhatan ng kamay? I hope not. Na makapasok kami sa elevator, lalong naging maliit ang espasyo sa aming dalawa na nagpalala lamang ng tensyon. Gusto kong magsalita para magpaliwanag pero tila nanginginig ang bibig ko. Pinili ko na lang tumahimik. My mind racing with thoughts of how the rest of the evening would unfold. Alam ko sa sarili kong wala akong ginawang masama. Matapos ko nga pumunta sa restroom kanina, tumawag sa akin si Elias. At first, I declined his call but then it rang again. I ignored it the second time but when he tried for the third time, I finally answered. Then naisip ko baka hindi niya ako tantanan sa pagtawag kong palagi ko yun i-off and besides, tila ito na ang perpektong pagkakataon para opisyal na magpaalam sa kanya ng tuluyan. Pero iba na ang naging dating nun kay Indigo. Sakto nagpapaalam ako kay Elias, nagbili na hindi niya ako pa pwedeng tawagan. Kailangan na namin putulin ang communication namin, pero bigla sumulpot si Indigo. Hinila ang cellphone ko sa kamay ko at walang babala, tinapon to sa pool. Di ko malilimutan ang naging reaksyon nito kanina. Indigo's face was twisted in frustration. Siguro kung lalaki ako, baka nasapak na niya ako ora mismo. Pero ang kinaiinis ko rin, hindi mo lang niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Wala naman akong itinatago sa kanya. Bukod sa ginagamit ko lang ang marriage namin para maisalba ang mamanahin ko. Pero kung loyalty ang pag-uusapan, handa akong ibigay yon habang nagsasama kami. Kaya ako sinagot ang tawag ni Elias dahil gusto kong isara na maayos ang pagkasama namin. To make it clear that this is our marriage. Indigo and I was where my focus should be. But explaining that to Indigo felt impossible now. Sa pinta ng mukha nito alam ko, hindi to handang tumanggap ng anumang paliwanag mula sa akin. Pagpasok namin sa suite, hindi na nag-aksay ng oras si Indigo. Inawakan niya ako na mahigpit, halos silahin papunta sa king-size bed na nakahanda para sa amin. Red rose petals were scattered across it, but instead of feeling romantic, lalo lumakas ang kaba sa puso ko dahil sa nakikita ko. Nakadama ako ng kakaibang pakiramdam dahil alam ko kung saan ito patungo. Dahil ito ang dahilan ng pag-countdown ni Indigo nitong mga nakarang linggo. Naloko na. Paglapit namin sa kama, pabalibag niyang binitawan ng kamay ko. Napatingin ako sa kanya at saglit na nagtama ang mga mata namin. I looked at him, our eyes locking for a moment. His gaze was intense, dark, filled with something between desire and hunger. Pero may pagkadismaya na naging sanhin ng tensyon sa pagitan namin.